Ang pinya na matatag na nakatayo. Sa isang tahimik na taniman sa tropiko, kung saan maliwanag ang sikat ng araw at marahang umihip ang hangin sa mga dahon, may isang munting pinya na tumutubo. Hindi tulad ng ibang prutas na malalambot, siya ay may koronang matinik at balat na tila baluti. Minsan nagbubulungan ng ibang prutas. Bakit parang ang gaspang mo? Bakit ang dami mong tinik? Nakaramdam ng kakaiba ang munting pinya. Nagtaka siya kung bakit hindi siya makinis tulad ng mangga o kasing lambot ng saging. May mga pagkakataong nakakaramdam siya ng pag-iisa sa ilalim ng mainit na araw. Lumipas ang mga araw. Dumating ang mga bagyo. Bumuhos ang malakas na ulan. Humampas ang malalakas na hangin at napayuko ang ibang mga halaman. May mga prutas na nalaglag agad. May mga nasira ng madali. Ngunit ang pinya ay nanatiling matatag. Pinrotektahan siya ng kanyang makapal na balat. Pinanghawakan siya ng kanyang matibay na mga ugat. At kanyang korona ay patuloy na nakatayo. Habang lumilipas ang panahon, dumating ang mga magsasaka upang anihin ang mga prutas. Maingat nilang pinili ang pinakamatamis at pinakamatitibay. Nang makita nila ang pinya, sila ay napangiti. Ito, sabi nila, ay perpekto. Nang ito'y kanilang hiwain, nagulat ang lahat. Sa loob ng kanyang matigas na panlabas ay may ginintuang tamis, makatas, maliwanag at nagbibigay sigla. Doon naunawaan ng pinya ang isang mahalagang bagay. Hindi siya nilikhang maging malambot sa labas. Siya ay ginawa upang protektahan ang tamis sa kanyang kalooban. At mula noon buong pagmamalaki, siyang tumayo sa ilalim ng araw. Hindi na hinahangad maging katulad ng iba.